Welcome to OFW Runner Day 82. Today is March 22, 2017. And my question for you today is, ano ang pinakamagandang investment? Para yun ang una kong pagpuhunanan. Or bigyan ng puhunan, or bigyan ng pansin. Yan po ang sasagutin natin mamaya. At sa mga taong ngayon pa lang, first time na manonood, this is my new day's resolution, wherein instead of thinking of a task to complete within the year, I am committing to complete a task or tasks to be completed every single day of the year. And I am taking a video of it so I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. And I will see you in 30 minutes. Usually, ang isang OFW, nagkakaroon na ng extrang pera. Medyo, ang laking chance na makapag-ipon siya ng malaki, or ang laking chance na meron siyang sobrang pera. At ang next na problem nila, for example, nakaipon na ng, sabihin natin 1 million, right? Ang pinakatanong nila, sorry, hinihingal pa ako. Ang pinakatanong nila ay ito, anong magandang investment? Saan ko pwedeng ilagay ang pera ko para lumago? Ano ang dapat kong iwasan? Ang equity ba or ang mga stock ba delikado? Risky ba yan? Ang sagot ko ito, walang risky na investment. Wala ring safe na investment. Ang meron ay risky investor or safe investor. Yes, nahulaan nyo ang sagot. The best investment is you. Sapagkat ang isang kotse, hindi ako marunong mag-drive. Pero, pag pinag-drive mo ako, delikado ba? Risky ba? O safe? Risky, tama? So, kung sino man sa inyo marunong mag-drive, ilagay nyo sa isang kotse, risky o safe? Hindi natin masabi kasi hindi natin alam kung gaano karunong mag-drive yung tao. Pero sabihin natin, ilagay natin ang isang F1 racer, yung mga nag-race na mabilisan, mga professional racers, ilagay natin sa sasakyan ko. Risky ba o safe? Sa tingin ko, safe na. Kasi profession na yun Yun ang ginagawa niya araw-araw, malamang. Expert na siyang driver. So, sa totoo lang, ang investment ay parang sasakyan. Hindi mo alam kung risky o safe yan. Ang kailangan mong alamin, ang iyong kaalaman, kung mataas na ang kaalaman mo tungkol sa investment na yon or mababa. So, the investor is the most important. Hindi yung investment. Sapagkat napakaraming investment. Hindi ko masasabi sa iyo kung ilan. Hindi ko masasabi sa iyo kung ano ang pinakamaganda based sa iyong sitwasyon. Pero ang masasabi ko sa iyo, mas malaki ang chance na hindi maging risky ang investment kapag hindi risky ang investor. Side note, para sa isang OFW, para sa akin, ang pinakamagandang investment, sa totoo lang, ay iyong health, ang iyong wealth at iyong relationships. Lalo-lalo na ang iyong spirituality. Para sa akin, ang spirituality ay kung ang intention mo ba ay tama or good. If your intentions are good, malamang sa malamang, yung investment mo aangat. Hindi ko na pagtutuunan ng pansin yung tatlo pa, pero para sa akin, a good intention is the best investment as well when it comes to investing in yourself. Yan po. At alam kong kayang-kaya mo yan. Sapagkat kung kaya kong tumakbo, maglakad, or mag-jog 365 days ngayong taon, alam ko na kaya mo rin mag-invest sa sarili mo simula ngayon.